ako inyong Kunyo na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, sasagutin ko ang mga nagme-message sa akin at sa mga tanong nila about sa day off. Kaya sa mga baguhan, dahil karamihan talaga ang nagtatanong nito ay ang mga baguhan, kaya panoorin talaga ninyo ito. At disclaimer, base lang ito sa aking opinion. Kaya yung mga nanonood nito, kung hindi ninyo magustuhan ang aking mga sinasabi, pwede po ninyong hindi tapusin ang aking video. Manood po kayo sa iba, yung makakapagpasaya talaga sa inyo. Kasi dahil tinanong ninyo ako, ito lang ay sasagutin ko based on my opinion. Hindi po ako nagmamagaling dito, pero ito ay base lang din sa aking karanasan. Okay, patuloy tayo. At ang isang tanong na halos common naman itong mga tanong ninyo, lalo na sa mga baguhan na wala pang 1 month, sila yung mga nagme-message sa akin na baguhan pa, 1 week pa lang, 2 weeks, at saka ito ang pinakauna kong sasabihin sa inyo. Adjustment period pa lang kayo pagdating sa day off. Una, dapat tanungin ninyo ang inyong mga employers kung halimbawa kakarating lang ninyo ngayong linggo. And then, tatanungin ninyo ang inyong mga employers, ma'am, ayon sa aking kontrata, magde-day off ako or every Sunday ang aking day off, makakalabas ba ako pagdating ng Sunday? Ayan, tanungin ninyo agad yan. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot na magalit sa inyo si employer. Karapatan ninyong malaman yan. And then, tanungin ninyo kung anong oras ang inyong curfew. Karamihan dito ang curfew ay 8. Sa akin, 9 o'clock. Sa mga friends kong iba, wala silang curfew. Napaka-lucky nila. Pero karamihan talagang mga employers dito nagbibigay ng curfew. At yung pinakatanong talaga ninyo, okay lang ba na tanghali na ako pinapaalis? Dahil kailangan ko pang mag-alaga ng aso, pakainin ko pa ang aking alagang aso bago ako makaalis. Or i-walking ko pa. Yun yung nagtanong sa akin na may mga alagang aso or may mga inaalagaang bata or kahit ano. Or need pa ba ninyo na magluto mga almusal ng inyong mga employers bago kayo aalis. Yan guys, subok ko na yan, naranasan ko yan nung merong akong alagang aso at saka kailangan ko talaga siyang i-walk bago ako aalis. Okay lang po yan kasi nataon talaga kayo na mayroon kayong responsibilidad pagdating sa inyong trabaho. Kasali sa trabaho ninyo na alagaan muna ang inyong aso or i-walking ninyo ang aso or papakainin muna. At ang tanong pa follow-up is, mabagal kasi kumain ang aso, kaya hindi ako makaalis ng maaga. Diskarte lang po dito guys. Hindi porket mabagal kumain ang aso, hindi na kayo makaalis. Ang gawin ninyo, i-walk ninyo ang inyong aso ng maagang maaga para maaga kayo makaalis. Kung gusto talaga ninyong umalis ng maagang maaga. Kagaya ko, minsan pag meron akong lakad, wino-walking ko muna ang aso alas 5 ng umaga. Kung gusto ko talagang umalis ha. Alas 5 pa lang ng umaga, bumababa na ako, nakikita ako ng aking mga employers. It's Sunday today, why you woke up early? Alam mo naman, hindi pa ako mag-walk up early, kailangan kong igala ang aso. Igala muna yan. And then, so habang nagwo-walking po kayo, papakainin muna ng papakainin kasi habang naglalakad o nagwo-walking ang aso, na nandoon kayo nag-i-exercise, nagugutom yan sila, mahilig yan silang kumain. Then dalhin niyo ang pagkain ni aso sa labas, and then while walking, and then nagpahinga siya, pakainin, painumin. And then maya-maya na naman, pag mapagod siya, pakainin, painumin. So, sa isang trabaho mo, natapos mo na kaagad. Ibig sabihin, natapos mo na maaga ang iyong trabaho. So, wala nang reason magalit or sitahin ka na iyong employers na umalis ka na hindi mo pinakain ng aso. Tapos mo na siyang pinakain, tapos na ang responsibilidad mo. And then, kailangan mo pang magligpit-ligpit ka muna guys bago ka umalis. Hindi porket na hindi tayo pwede magtrabaho or nandito na kasi yung sinasabi natin dapat may kusa ka sa lahat. Kung ayaw mo mautusan, magkusa kang gumawa bago ka mag-day off. Sa akin kasi, dahil makalat yan sila, maaga akong nagigising, nagliligpit ako. And before, kailangan ko muna silang gisingin or di kaya hintayin magising bago ako magluto. So anong oras sila nagigising ng kakain ng kanilang almusal kahit linggo yan? Lalo na mas linggo dahil tanghali yan sila. Kailangan ko pa silang lutuan. So ang ginagawa ko ay nagluluto ako na maaga. Basta nagawa ko ang aking trabaho, nilagay ko dyan. So nagrereklamo sila sa akin, sinabi nila ang aga-aga kong nagluto ng pagkain nila. Matagal sila. Sabi ko, sir, today is my day off and then I need to go early. So yung parang sabihin mo lang na parang pabiro pero may laman yun sa kanila. Yung mga ganun guys, hindi sa ibig sabihin nagre-reklamo ka. Kailangan mo lang talagang communication. Kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila, sabihin ninyo or mag-adjust kayo or di kaya
ano kayo ng idea kung ano ang maganda. Pag-usapan ninyo yan. Halimbawa, kailangan mong magsimba. So, 7 o'clock here, pwede nang open na yung simbahan, nagsisimba na tayo, mga ganyan. So, kailangan mong sabihin, Sir, today is my day off at ito lang talaga ang panahon ko para makapagsimba. Ganun, kailangan ko lumabas ng maaga. So, yan ang ginawa ko dati sa aking employers. Sabi na yung aking employers, o sige, at saka maintindihan nila yan. Basta talagang kailangan mo lang i-explain sa kanila ng maayos, hindi yung nagre-reklamo kayo kaagad. Mga ganyan. Karamihan talaga yung mga baguhan, reklamo kaagad. Nagme-message sa akin, hindi naman sila, gusto lang nilang magtanong, pero for me kasi, bago pa kayo. Kailangan nyo pang mag-build ng, or kukunin mo ang loob ng employers mo sa pakitang gilas muna tayo guys, hanggang sa makuha na natin ang loob ni employers. At hindi sa bago ka pa, ang damin mo ng reklamo. Hindi po tayo pumunta dito para mag-day off. And we are lucky, napakalaki natin dahil linggo-linggo tayong nakakalabas. Hindi kagaya sa ibang country, alam naman natin yan na may bansa talaga na hindi sila nakaka-day off. So, ilang taon ang kontrata? 2 taon o 1 taon hindi sila nakaka-day off, or kung makalabas man sila, saglit lang, hindi nga sila makapadala ng makarimit ng pera dahil ang employers na talaga nila. So, wala silang oras, wala silang chance na makalabas. So, we are lucky. Magpasalamat na lang tayo na may day off tayo. Yung mga reklamo ninyo, late na kayo umaalis dahil nga may inaalagaan pa kayo. Kasi guys, nataon lang talaga na may responsibilidad kayo bago kayo makapag-day off. So, kung nataon tayo ngayon sa panahon ko, wala akong alaga. 2 lang ang aking employers nandito dahil wala din silang anak. Wala akong as in na gagawin. Kaya pwede akong tumalon o pwede akong lalabas ng ilang 7 o'clock. Kung tutuusin, pwede akong lumabas 6 o'clock pa lang kasi tulog yan sila. Pero dahil sa ayaw ko na take advantage yung mga pagkakataon na yun. Dahil ayaw ko rin naman na masira yung tiwala nila sa akin. So, hindi ko sinamantala ang pagkakataon na yun na aalis ako ng maaga. Ano ba gagawin ko sa labas? At saka, take note lang pumunta talaga tayo dito para magtrabaho. And be lucky, dahil yung mga nagtatanong sa akin, tinatanong ko, mabait ba yung mga employers? Mabait naman ang aking employers, wala talaga akong problema. Ang ano ko lang talaga, ang day off. You must be thankful dahil mabait ang inyong mga employers. Bago pa lang talaga kayo, kailangan nyo pang mag-adjust. At yun ang sinasabi ko sa inyo, na kailangan nyo pang kunin ang loob ng inyong mga employers. Hindi po na kailangan talaga day off agad ang inyong pinoproblema. Kung gusto nyo maglakwatsa, huwag na lang kayo magtrabaho. Diyan na lang kayo sa Pilipinas. Lakwatsa ka ng lakwatsa. Pumunta tayo dito magtrabaho. At may nakaakibat na responsibilidad yan. As long as mabait ang inyong mga employers, din pagbigyan natin, mag-adjust at kumuha o gumawa kayo ng diskarte paano kayo makalabas ng maaga sa ayon sa gusto ninyo. At kailangan natin may kusa talaga. Hindi lang kasi, gusto kasi natin na, di ba, na kung mabait ang ating mga employers, huwag natin abusuhin yun. Dahil hindi natin alam, pakitang tao lang yun dahil baguhan pa nga kayo. So, ganun po guys. Ang dami ko nang sinasabi, di ba? At yung isa pang mga tanong, kasi i-summarize ko na lang lahat Pare-pareho lang ng mga tanong ninyo. Ang curfew daw is alas 8 at papauwiin ka agad siya or papabalikin ka agad siya ng alas 6. Okay ba yun? Hindi ba ako lugi sa oras ng aking day off? Napakasigurista talaga ninyo, no? Kunting oras na lang yan. At saka may follow-up pa pala yun. Pagdating ko sa bahay, kailangan ko pang magtrabaho. Hindi ba ako lugi nun? O ganun pala yun. Ito, base na naman ito sa aking experience na ginagawa ko mula sa pool. 6 years in Hong Kong here, ginagawa ko na to. Ang day off ko is every Sunday, nakakalabas ako ng maaga, so I'm lucky also. And then, ang curfew ko is 9 o'clock PM. So, napaka-okay na yun. Late na grabing lakwatsa ko na yun the whole day. At hanggang gabi, ayun. Dahil, inisip ko na pagdating ko sa bahay, kung sasagarin ko yung alas 9 na yan, alas 9 din ako uwi dahil yan ang curfew ko, sasagarin ko yan, magtatrabaho pa talaga ako dahil ang dami nilang kalat kailangan nating ligpitin. So, ibig sabihin nun, kusa ko to, walang nagsabi sa akin, walang pakialaman ng aking mga employers, anong oras ako aalis, or anong oras din ako babalik, basta babalik ako ng alas 9 sa curfew na yan. At pagdating ko sa bahay, grabing kalat guys. Kaya nga, sanay na sanay silang sinasabihan ko, ang bahay, para may typhoon number 10. Ang typhoon number 10 dito, wash out lahat. Ibig sabihin, ang daming kalat sa loob ng bahay. Natatawayan sila sa akin. Common sense po. Tayo nandito dahil
para magligpit, maglinis sa kanilang bahay, magligpit ng mga kalat nila. Kaya pag uwi ko, na halimbawa 9 o'clock akong dadating, galing day off, kailangan ko pang magligpit, maghugas ng mga kalat nila dahil expected na yan, tambak lahat yan na trabaho mo, tambak ng mga hugasin, mga kalat, ligpit dito, ligpit doon. So, matagal akong matapos dahil ang daming ang ligpitin, umaabot ako ng alas 10. So, ibig sabihin nun, hindi na ako makapahinga dahil nga ang dami ko nang ginagawa. Ang ginagawa ko guys, para hindi ako matambakan ng trabaho, bumabalik talaga ako sa bahay ng alas 6 ng hapon. So, ibig sabihin nun, hindi ko kinukwenta ang labas ko at ang pagbalik ko sa bahay. Dahil iniisip ko, nakakaalis naman ako ng maaga. So, pwede akong, para naman matuwa sila sa akin, babalik ako ng maaga din dahil ako rin naman ang gagawa ng mga trabaho. Dahil pagdating ko naman sa bahay, wala naman sila, so makakapahinga pa rin ako kapag natapos ko na ang aking mga liligpitin. Kaya guys, wag natin isipin, wag tayo makwenta sa lahat ng bagay. Magpapasalamat na lang tayo, magkaroon tayo ng, at ipagdasal natin na magkaroon tayo ng mga employers na mabait. Kung may mga tupak man ang mga employers natin, okay lang yun, kakayanin natin ang lahat dahil pumunta tayo dito sa Hong Kong para magtrabaho, kung hindi para makipagbarkada, mag-day off, maglakwatsa, or kahit ano-ano. Isipin ninyo dito, nagtrabaho tayo para ibigay natin ang mga pangarap natin sa buhay, lalo na sa magandang kinabukasan ng ating pamilya at lalo sa ating mga anak. Sana nakatulong ito sa inyo and thank you for watching. Bye!